Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 23, talata 1 hanggang 10. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino yung kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mong yung sarili. Huwag mong naisin ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot ni nanasain man ang masarap niyang pagkain sapagkat yun ay maninikit siyang lalamunan. Yahan ka ng kanyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mong iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sasabihin mo. Huwag mong mapaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 23, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang naksaad. Sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Huwag kang hihiwalay sa mabuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata, ang wasong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Ito po ang naksaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin yan mula sa Kawikaan chapter 23 verses 16 to 25. Tunay ngang magagalak ang aking kalooban kung ang mga salitang lalabas sa dabi mo ay mula sa karunungan. 15 Kawikaan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka, at kung magkagayon ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. 16 Kawikaan. Anak, pakinggan mo ang ituturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang makikisama sa mga hayok sa alak o sa mga matatakaw sa pagkain. Sapagkat ang mga lasenggo at matatakaw ay hahantong sa kahirapan, at dahil tulog sila ng tulog, sa bandang huli magdadamit sila ng basahan. 17 Kawikaan. Makinig ka sa iyong ama na pinanggalingan ng iyong buhay. Ang huwag mong hamakin at huwag mong hamakin ng iyong ina kapag siya ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa, at huwag mo itong ipagpapalit sa anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nilang sila ang naging iyong ama at ina. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 23, verses 26 to 30. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat sa asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw, at sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa
Proverbs chapter 23 verse 31 to 35. Sabi po dito, huwag mong titigan ang alak pagka mapula, pagka nagbibigay na ng kulay sa saro, pagka umaagos na marahan. Sa uli ay kumakagat na gaya ng ahas at tumutok ang gaya ng ulupong. Ang iyong mga mata ay nakakita ng mga kahangalan at ang iyong puso ay magsasalita ng mga likong bagay. O ikaw ay magiging gaya ng nanahihiga sa gitna ng dagat o gaya ng nanahihiga sa tuktok ng palo na sasakyan. Kanilang hinahampas ako, iyong sasabihin at hindi ako nasaktan. Kailan binugbog ako at hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising, hanapin ko muli ang alak. So makikita po natin, no, itong talatang ito ay talaga pong may matinding babala po, no, yung laban do sa paglalasing, no. So ipinapakita po ni Solomon, no, sumulat ng talatang ito na yung alak ay mukhang kaakit-akit sa simula, ngunit ang wakas po nito ay kapahamakan. So sa talata po 31, no, talagang makikita po natin yan na huwag po magpadala doon sa tukso ng kasalanan kahit ito'y mukhang maganda at kaakit-akit. At yung kasalanan ay may mapait po yan ng bunga tulad ng kagat ng ahas. Talaga pong ito ay nagdudulot na sakit at pagkasira. Yung paglalasing ay sumisira po talaga yan sa hindi lang po yan sa pag-iisip, ganoon din po doon sa pananalita at higit sa lahat doon sa moralidad, no? At yung taong alipin ng bisyo ay talaga pong nawawalan ng kontrol at katatagan sa buhay. At makikita po natin dyan talagang yung kasalanan ay nagiging pagkalipin. Ngunit makikita po natin na talagang kahit nasasaktan na yung tao, talagang hinahanap pa rin niya dahil ito po ay kapangyarihan talaga ng bisyo. So, makikita po natin yung mensahe ng ating binasa na hinikayat po tayo na tayo magpigil sa sarili, no? Huwag po tayong padala sa anumang bisyo o kasalanan na simula ay talaga pong nagbibigay ng kasiyahan. Ngunit sa uli ay nagdadala po ito ng pagkawasak. So magpasako po tayo sa Banal na Espiritu sapagkat sa kanyang patatagpuan yung tunay na kagalakan, kalayaan at kapayapaan. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.